Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang upang mahanap ang kagalakan sa Pasko, tumingin kay Jesus. Ang babasahing mabuting balita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Lucas, 2 kabanata, mula unang talata hanggang 52 talata. Ang kapanganakan ni Jesus. Noong panahong iyon, iniutos ni Emperador Augustus na magsagawa ng sensus sa buong imperyo ng Roma. Nang maganap ang unang sensus na ito, si Quirinius ang gobernador ng Syria. Ang bawat isa pagkatapos ay pumunta upang irehistro ang kanyang sarili, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Si Jose ay nagpunta mula sa bayan ng Nazaret sa Galilea patungo sa bayan ng Bethlehem sa Judea, ang lugar ng kapanganakan ni Haring David. Pumunta doon si Jose dahil siya ay angkan ni David. Pumunta siya upang magparehistro kasama si Maria na ipinangako sa kanya sa kasal. Siya ay buntis at habang sila ay nasa Bethlehem, dumating ang oras ng kanyang panganganak. Ipinanganak niya ang kanyang panganay na lalaki. Binalot ito ng mga tela at inihiga sa sabsaban. Wala nang lugar sa bahay tuluyan para matuluyan nila. Ang mga pastol at ang mga anghel. Sa bahaging iyon ng bansa, may ilang pastol na nagpapalipas ng gabi sa parang na nag-aalaga ng kanilang mga kawan. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanila at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa kanila. Labis silang natakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, narito ako na may mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sa mismong araw na ito sa bayan ni David ay isinilang ang inyong tagapagligtas, si Kristo ang Panginoon. At ito ang magpapatunay sa inyo. Makikita ninyo ang isang sanggol na nababalot ng mga tela at nakahiga sa sabsaban." Biglang nagpakita ang isang malaking hukbo ng mga anghel ng langit kasama ng anghel na umaawit ng mga papuri sa Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan ng langit at sa lupa'y kapayapaan sa mga kinalulugdan niya. Nang ang mga anghel sa kanila ay lumisad pabalik sa langit, ang mga pastol ay nagsabi sa isa't isa, "Pumunta tayo sa Bethlehem at tingnan ang bagay na ito na nangyari na sinasabi sa atin ng Panginoon." Kaya dali-dali silang umalis at kanilang nasumpungan sina Maria at Jose at nakita nila ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita siya ng mga pastol, sinabi nila sa kanila ang sinabi ng anghel tungkol sa bata. Lahat ng nakarinig nito ay namangha sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito at pinag-isipang mabuti ang mga ito. Ang mga pastol ay bumalik na umaawit ng mga papuri sa Diyos para sa lahat ng kanilang narinig at nakita. Ito ay tulad ng sinabi ng anghel sa kanila. Si Jesus ay iniharap sa templo. Pagkaraan ng isang linggo, nang dumating ang oras ng pagtutuli sa sanggol, pinangalanan siyang Jesus, ang pangalang ibinigay sa kanya ng anghel
bago siya ipinaglihi. Dumating ang oras para isagawa ni Jose at Maria ang seremonya ng pagdadalisay, gaya ng iniutos ng batas ni Moises. Kaya't dinala nila ang bata sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, gaya ng nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Ang bawat panganay na lalaki ay dapat italaga sa Panginoon. Nagpunta rin sila upang mag-alay ng isang pares ng kalapati o 2 batang kalapati ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking nagngangalang Simeon na naninirahan sa Jerusalem. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at naghihintay na maligtas ang Israel. Kasama niya ang Espiritu Santo at itiniyak sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang makita niya ang ipinangakong Mesiyas ng Panginoon. Sa pangunguna ng Espiritu, pumasok si Simeon sa templo. Nang dinala ng mga magulang ang batang si Jesus sa templo upang gawin sa kanya ang hinihingi ng kautusan, kinalong ni Simeon ang bata at nagpasalamat sa Diyos. Ngayon, Panginoon, tinupad mo ang iyong pangako at maaari mo nang payagang umalis ang iyong lingkod ng payapa. Sa sarili kong mga mata ay nakita ko ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang liwanag na maghahayag sa iyong kalooban sa mga hintil at magdadala ng kaluwalhatian sa iyong bayang Israel. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, "Ang batang ito ay pinili ng Diyos para sa pagkawasak at sa kaligtasan ng marami sa Israel. Siya ay magiging isang tanda mula sa Diyos na tutuligsain ng maraming tao, at sa gayon ay ihayag ang kanilang mga lihim na kaisipan. At ang kalungkutan tulad ng isang matalas na tabak ay dudurog sa iyong sariling puso." May isang matandang propetang babae, isang balo na nagngangalang Ana, na anak ni Phanuel mula sa lipi ni Aser. 7 taon lang siyang kasal at ngayon ay 84 na taong gulang na. Hindi siya umalis sa templo. Araw at gabi ay sumasamba siya sa Diyos, nag-aayuno at nananalangin. Nang mismong oras ding iyon ay dumating siya at nagpasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol sa bata sa lahat na naghihintay sa Diyos na palayain ang Jerusalem. Ang batang Jesus sa templo. Nang matapos na gawin ni Jose at Maria ang lahat ng hinihingi ng batas ng Panginoon, bumalik na sila sa kanilang sariling bayan sa Nazaret sa Galilea. Ang bata ay lumaki at naging malakas. Siya ay puno ng karunungan at ang mga pagpapala ng Diyos ay nasa kanya. Taon-taon ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem para sa pista ng Paskwa. Noong 12 taong gulang na si Jesus, pumunta sila sa pista gaya ng dati. Nang matapos ang kapistahan, nagsimula silang umuwi, ngunit ang batang si Jesus ay nanatili sa Jerusalem. Hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Inakala nilang kasama siya sa grupo, kaya buong araw silang naglakbay, at pagkatapos ay hinanap siya sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Hindi nila siya natagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. Nang 3 araw ay natagpuan nila siya sa templo. Nakaupo kasama ng mga gurong Hudyo.
nakikinig sa kanila at nagtatanong. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang matatalinong sagot. Nagulat ang kanyang mga magulang nang makita siya at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit mo ginawa sa amin ito? Ang iyong ama at ako ay labis na nag-aalala sa paghahanap sa iyo." Sinagot niya sila, "Bakit kailangan mo pa akong hanapin? Hindi mo ba alam na ako ay kailangang nasa bahay ng aking ama?" Pero hindi nila naintindihan ang sagot niya. Kaya't bumalik si Jesus kasama nila sa Nazaret, kung saan siya ay naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng mga bagay na ito ay iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Si Jesus ay lumaki kapwa sa katawan at sa karunungan, na nagkamit ng pabor sa Diyos at sa mga tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. At ngayon, ito ang pagninilayang mabuting balita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Lucas, 2 kabanata, mula 25 talata hanggang 38 talata. Noong panahong iyon, may isang lalaking nagngangalang Simeon na naninirahan sa Jerusalem. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at naghihintay na maligtas ang Israel. Kasama niya ang Espiritu Santo at tiniyak sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang makita niya ang ipinangakong Mesiyas ng Panginoon. Sa pangunguna ng Espiritu, pumasok si Simeon sa templo. Nang dinala ng mga magulang ang batang si Jesus sa templo upang gawin sa kanya ang hinihingi ng kautusan, kinalong ni Simeon ang bata at nagpasalamat sa Diyos. "Ngayon, Panginoon, tinupad mo ang iyong pangako at maaari mo nang payagang umalis ang iyong lingkod ng payapa. Sa sarili kong mga mata ay nakita ko ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang liwanag na maghahayag ng iyong kalooban sa mga hintil at magdadala ng kaluwalhatian sa iyong bayang Israel." Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, "Ang batang ito ay pinili ng Diyos para sa pagkawasak at sa kaligtasan ng marami sa Israel. Siya ay magiging isang tanda mula sa Diyos, natutuligsain ng maraming tao. At sa gayon ay ihayag ang kanilang mga lihim na kaisipan, at ang kalungkutan tulad ng isang matalas na tabak ay dudurog sa iyong sariling puso." May isang propetang babae, isang balo na nagngangalang Ana, na anak ni Panuel mula sa lipi ni Aser. 7 taon lang siyang kasal at ngayon ay 84 na taong gulang na. Hindi siya umalis sa templo. Araw at gabi ay sumasamba siya sa Diyos, nag-aayuno at nananalangin. Nang mismong oras ding iyon ay dumating siya at nagpasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol sa bata sa lahat na naghihintay sa Diyos na palayain ang Jerusalem. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Muli akong bumabati na magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa oras na ito. Disyembre na naman, malapit na naman nating ipagdiwang ang araw ng Pasko, ang araw ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Taon-taon ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang ekspektasyon tuwing Kapaskuhan, lalong-lalo na ang mga batang musmus pa. Nais kong i-share sa inyo ang article na ito na nabasa ko sa babasahing Our Daily Bread. Ang article na ito ay sinulat ni Mr. David McCasland na pinamagatan niyang Ano ang inaasahan mo? Sadyang nagustuhan ko ang mga nilalaman ng reflection article ni Mr. McCasland. Hayaan ninyong basahin ko para sa inyo, salin sa ating wika, ang article na ito. Masdan ang iyong mga inaasahan ngayong Kapaskuhan. Ang mga holiday ay bihirang makapaghatid ng lahat ng kaligayahan at pagmamahal na inaasahan natin mula sa kanila. Ang mga inilalarawang mga romantikong mag-asawa at nagtatawa ng pamilya ay maaaring makabenta ng maraming kalakal. Ngunit madalas nilang kinukutya ang sakit na nararamdaman ng napakaraming tao sa panahong ito ng taon. Ano ang dapat nating gawin? Ibaon na lang ng malalim ang ating mga inaasahan na tulad ng malamig na mga kamay sa loob ng panlamig. O ilagay ang ating pag-asa sa pangmatagalang pamamahinga o magpanggap na wala talaga tayong pakialam. Sa halip na subukang pigilin ang ating mga inaasahan, bakit hindi hayaan silang umangat patungo sa pinakamataas na pagnanasa na pinag-aalab ng panahong ito? Ang pag-asang iyan ay ipinahayag sa dakilang himno ni Charles Wesley. Halina, kayong matagal nang inaasahan si Jesus. Isinilang upang palayain ang iyong bayan. Mula sa aming mga takot at kasalanan, palayain kami. Hayaang hanapin namin ang aming kapahingahan sa iyo. Ang lakas at kaaliwan ng Israel, pag-asa ng buong mundo ay ikaw. Liyag na hangarin ng bawat nasyon, kagalakan ng bawat pusong nananabik. Walang holiday o tao ang makapagbibigay ng ating inaasam. Ngunit matatagpuan natin ito kay Kristo mismo. Nang makita ni Simeon si Jesus, nanalangin siya. Sa sarili kong mga mata ay nakita ko ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Ngayong Pasko, abangan ang iyong mga inaasahan. Nang makita ang mga ito na kamangha-manghang natutupad kay Jesus. Naghahandahan din ba kayo sa reflection article ni Mr. McCasland na naipublish Our Daily Bread? Kung gayon kabayan, nawa bago matulog ngayong gabi, pagnilayan mo sana ang katanungang ito ni Mr. David McCasland. Ano ang natutunan ko sa ibinigay na halimbawa? Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.